Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Prinsesa Anastasia Part 3. Ito na nga ang pinakamagandang panahon sa Tanzonga. Kapayapaan, kaunlaran at kaligayahan ang makikita sa lupain na hinahaplos ng kabutihan at kagalingan ng mga tao, tulad ng pinuno at tulad rin ng mga tao. Si Haring Robin ay walang pagod na nagtatrabaho para sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ngunit habang malago at maunlad ang Tanzonga, ang buhay sa katabing kaharian ng Lashburg naman ay matamlay. At narito na nga ang balita noong isang maaraw na umaga na dinala ng mensahero para kay Haring Robin. Anong ibig mong sabihin na lahat ng pananim ay nalanta? Ang Lashburg ang may pinakamalago at pinakamatabang lupa sa buong mundo. Simula po nung nakaraang buwan, tuwing susubok kami magtanim ng mga pananim, kulay o prutas, bigla na lang nakakaroon ng suno at nasisira ang ilang ektarya ng mga lupa. Noong una, akala namin isang tao ang may gawa. Ngunit nang nagsimula kami magbantay ng mga bukid, may napansin kaming kakaiba. Sa oras na tumubo na ang mga pananim at maaari ng anihin ng mga ito, bigla na lang nalalanta at nasusunog ang mga ito. Ngayon, maging ang reserba sa palasyo ay paubos na rin at ang mga tao ay nagugutom at namamatay. Pumunta po ako rito ng buong pagpapakumbaba at sa kahilingan po ng Haring Holger. Sana po ay matulungan nyo kami sa oras ng sakuna. Siyempre naman, tutulungan ko si Haring Holger. Ang kaharian ninyo ay marami ring tinulungang kalapit na bayan sa oras ng pangangailangan. At kaya, nagpadala si Haring Robin ng napakaraming supply ng trigo, mga palay, prutas, kulay at iba pang mga pangangailangan sa dose-dose ng karitela. Ngunit, sa oras na dumating ang mga karitela sa bungad ng Lashburg, bigla na lamang nag-apoy ang mga sako ng trigo at palay. May sunog! Takbo! Umalis na tayo! Nawalan muli ng pag-asa ang mga miserableng mamamayan ng Lashburg. Ano? Imposible! Kamahalan! Oras na po para tawagin siya. Kawal! Sabihin mo sa aking anak na gusto ko siyang makita. Super Asia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Yay! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Huwag ka na ulit papasok dito sa Tanzonga. Patawad! Prinsesa Anastasia, nais po kayong makita ng hari ngayon din. Wow! Tingnan niyo siya! Ama, pinatawag niyo po ako? Ana, oo. Meron kasing kakaibang nangyayari ngayon. Sinabi ni Haring Robin kay Prinsesa Anastasia ang lahat ng tungkol sa kasawian ng Lashburg. Lashburg? Ang may pinakamatabang lupa sa mundo? Oo, nagulat din ako. At gusto niyo pong alamin ko ang dahilan ng lahat ng ito? Oo, responsibilidad natin na tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Naiintindihan ko, Ama. Aalis na po ako. At kaya, naghanda at umalis na si Prinsesa Anastasia papunta sa Lashburg. Habang naglalakbay sa malalim na kakahuyan, biglang may isang napakalaking tigre na humarang sa kanya at umalulong ng napakalakas. Hindi ba't matagal na panahon nang naubos ang lahi niyo? Tama ka. Alam mo, sinusubukan lamang kita. Reyna Ursa? Oh, aking Ana. Kumusta ka na? Mabuti naman po ako. Kayo po? Kumusta po ang lupain ng Tiara? Mabuti naman ang lahat. Nasasabik na sa iyo ang mga diwata. Sa oras na matapos mo ang iyong misyon sa Lashburg, dapat kang pumunta para bisitahin kami. Alam niyo ang tungkol sa Lashburg? Oo, at iyon ang dahilan kung bakit gusto kitang makausap. Ang lupain ng Lashburg ay isinumpa, Ana. Walang pagkain ang tumutubo sa lupaing iyon. At kung susubok ang mga tao na magtanim o di naman ay mag-angkat, masusunog lamang ito.
Sinumpa? Nino? Si Witch Arabel. Isa sa pinakamakapangyarihan na mangkukulam sa buong mundo. Ngunit laking gulat ko, hindi siya gumagawa ng tulad ng ganito. Siguro, naging sakim siya kaya ganon. Ganyan din ang palagay ko. At kung ito nga ang dahilan, kailangan nating mag-ingat. Kung ngayon ay ang Lushborg, maaaring bukas ay ang lupain naman ng Tiara o ng Tanzonga. Hindi ko yun hahayaang mangyari. At hindi talaga dapat. Anong maimumungkahin yung gawin ko, Diwatang Reyna? Kailangan mong pumunta sa mangkukulam at alamin kung bakit niya ginagawa ito. Si Witch Arabel ay nakatira sa kuweba sa isla ng Nonquis. Binabantayan ng mga higante at mga puppet na mangkukulam na bumubuo ng kanyang hukbo. Para makarating doon, kailangan mong tawirin ang 7 dagat. Pagkalampas doon, makikita mo ang isla na may timog silangang bahagi. Ngayon ay araw ng bagong buwan. Perpektong oras ito upang salisihan ng mga higante sa madilim na gabi dahil nagpapahinga lamang sila. Ngayon, huwag kang magmadali habang dumadaan sa mga higante dahil ang mga bantay na makukulam ay matalas ang paningin sa gabi. Tuwing gabi ay nagpupunta sila sa lupa, kaya kailangan mo munang sumilong sa malaking puno ng banyan malapit sa kuweba na siyang mag-iiwas sa'yo sa matalas na paningin ng mga mangkukulam. At sa pagsikat ng araw, at kapag lumilipad na ang mga mangkukulam gamit ang kanilang mga walis, iyon na ang oras mo para kumilos at pumunta sa kuweba. Oh! Kailangan mo pala ng makakasama sa pagtawid sa 7 dagat. Aba, isang Argentavis. Ihahatid ka niya roon sa may gilid ng isla malayo sa paningin ng mga higante. Mula roon, ikaw na lamang mag-isa. Salamat, Diwatang Reyna. Walang anuman, Ana. Ang kaluluwa ni Witch Arabel ay naroon mismo sa ulo ng kanyang anino. Kung lalala ang sitwasyon, tandaan mo, kailangan mo siyang atakihin doon. Tatandaan ko po yan. Mag-iingat ka. Tara na, Argentavis. Salamat, Argentavis. At heto sila. Tinaanan nga ni Anastasia ang mga natutulog na higante ng palihim at narating sa wakas ang malaking puno ng banyan kung saan siya tumigil at umupo muna. Kailangan kong manatiling gising. Naghintay si Anastasia ng gabing yun. Hindi niya ipinikit ang mga mata niya. Nang sumikat ang araw, kinuha ng mga mangkukulam ang kanilang mga walis at lumipad na sa langit. At nagsimula silang lumibot at magpaikot-ikot doon sa kuweba. Ayos. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Ngunit nang nagsimula siyang tumakbo papunta sa kuweba, nakatapak siya ng bunton ng mga tuyong dahon na tumunog sa ilalim ng kanyang mga sapatos at gumawa ng ingay. Ano? Sino itong sumisira sa aking mga mangkukulam? Tatapusin ko na siya ngayon! Masasabi kong isa kang ang magaling at mahusay na mandirigma. Ngunit, hindi mo pa ako nakakalaban. Ha? Yaha! Napakalakas nga niya. Kailangan ko munang pumunta sa may silong. Ha? Sino ka? Tinatawag nila akong Super Asia. Ako ang prinsesa ng Tanzonga at ang tagapagligtas ng mga inosente. Mabuti.
Super Asia? Pero maaari ko bang malaman ang dahilan mo kung bakit ka nakikipaglaban sa akin? Isinumpa mo ang lupain ng Lushborg. Gusto kong alisin mo na ang sumpa. Isang taga-simpatya ng Lushborg. Kita ko na. Kung gayon, iminumungkahi kong bumalik ka na dahil nararapat lang sa Lushborg ang nangyari sa kanila. Walang kaharian ang nararapat maging miserable. Tanggalin mo na ang sumpa o tatapusin kita ngayon mismo. Hinding-hindi yan mangyayari. Yaha! Ikaw! Namamanipula mo ang apoy? Hinihiling ko muli sa iyo. Tanggalin mo ang sumpa kung hindi. Hinding-hindi mo ako matatakot sa ganyan, Super Asia. Ngayon, ginalit mo ako ng tuluyan. Kalimutan na ang Lushborg. Ang iyong kaharian naman ang isusunod ko ngayon. Yeah! Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata. Sumugod si Witch Arabelle papunta kay Anastasia. Nakalimutan niyang umalis siya mula sa silong. At dahil maliwanag ang sikat ng araw, tuluyang nanghina na ang kanyang anino. Mabilis na sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong ito. At sa nakamamatay na atake ngayon, tuluyang bumagsak si Arabelle doon sa lupa. Hindi! Naglakad patungo sa kanya si Anastasia. At sinabi sa iyo ni Diwatang Ursa ang tungkol sa sikreto ko. Dahil siya lamang sa buong mundo ang nakakaalam ng kahinaan ko. Ikaw, gusto mo ba talagang malaman kung bakit ko isinumpa ang Lushborg? Dahil ang kanilang hari, si Holger, ay pinatay ang anak ko. Ano? Bakit niya nagawa yon? Paano ko nalaman? Dahil siguro anak ito ng isang mangkukulam. Ang tanging alam ko lang ay uminom ng tubig ang aking anak doon sa ilog at bigla na lamang siyang pinana ng hari at umalis ito na hindi man lang tinitingnan kung sino ang pinana niya. Ang paghihinagpis ng isang ina sa pagkawala ng kanyang anak ang pinakamasakit na pakiramdam sa mundong ito. Sa galit ko, isinumpa ko ang kanyang lupain. Patawarin niyo po ako. Bakit hindi niyo agad sinabi ito sa akin? Dahil hindi ko akalaing makakaya mo kong talunin. Ngunit ikaw ay isang malakas na mandirigma. Huwag kang magbabago. Naupo si Anastasia roon. Ang matapang na si Anastasia ay labis na umiiyak at humagulgol sa katawan ni Arabelle. Na makalipas ang ilang sandali, naglaho na ito sa hangin at nag-iwan ng matingkad na pulang kislap. At matapos ang nangyaring ito doon sa Lushborg, isang biglang pagbabago ang nangyari. Tingnan nyo, ang mga pananim, nanumbalik na ang lahat. At ang mga prutas rin sa mga puno. Naibalik na ang pagiging luntian ng Lushborg na ang ibig sabihin nito ay isang bagay lang. Naging matagumpay si Ana sa misyon niya. Nang makita ang panunumpalik ng lupain, ang mga nasasabik na mamamayan ay nagsimulang magsaya at magdiwang. Yay! Ang lupain natin ay mayabong na muli! Woohoo! Yay! Kita mo na, sabi sa'yo, Holger, walang hindi kayang gawing bagay ang anak ko. Sa totoo niyan, walang hindi kayang gawin ang mga anak na babae. At sa mismong sandaling iyon, dumating ang higanteng Argentavis at bumaba sa lupa. Bumaba mula rito si Anastasia. Salamat, Argentavis. Hoy, tignan nyo! Yun ang tagapagligtas natin, si Prinsesa Anastasia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Super Asia! Maligayang pagdating, Anastasia. Maraming salamat sa iyong... Ayokong tumanggap ng pasasalamat ng isang salarin. Ano? Anastasia! Ang pananalita mo! Ama, alam niyo po ba kung bakit nangyari ang lahat ng ito? Dahil kay Haring Holger. Siya ang pumatay sa anak ni Witch Arabelle. Kaya niya isinumpa ang lupaing ito. Oh, hindi. Hindi talaga.
Hindi ako papatay ng inosente. Hindi niyo ba natatandaan ang pangangaso niyo sa gubat ng Darna? Oo. Natatandaan ko yon. Ngunit wala akong pinatay na kahit sino. Nagpunta ko roon para mangaso, ngunit hindi ako nakakita ng magandang huli. Kaya pumana ako ng isang palaso sa ilog bilang isang ritual ng hari na huwag bumalik mula sa pangangaso na walang pinapa ng isang palaso. Iyon lang yon. Wala akong pinatay na kahit sino. Matapos pumana ng palaso, bumalik ako sa mga kasama ko at umalis na sa gubat. Kung ganon, hulaan niyo. Napana ng palaso niyo ang anak ng mangkukulam. Patawarin mo ko, Ana. Ngunit hindi ko naman yon sinadya. Pero sasabihin ko sa iyo, mula ngayon, pinapangako ko na hindi na ako mangangaso at sinusumpa ko na walang sino man mula sa karyan ko ang gagawa nun. Ana, dapat mong patawarin ng hari. Isa lamang itong pagkakamali. Sa tingin ko nga ay tama ka. Tinatanggap ko ang inyong pasasalamat. At kaya naman, si Anastasia, kasama ang kanyang ama, ay nilisan na ang masayang lashboard at bumalik na sa Tanzonga. Pero sa tingin ko ay hindi pa ito ang huli. Dahil marami pang pakikipagsapalaran si Super Asia ang darating sa lalong madaling panahon.